Payong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis ug malipayong Pasko kaninyong tanan sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis ikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kinina usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa simana, human sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus, Disyembre 26, 2023. Karong usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagahandom sa pinakaunang martir sa pagtuong Katoliko o sa simbahan, si San Esteban. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa napulog usa ka tinud-an. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka, unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inig-abot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan ug Merry Christmas kaninyong tanan nga sa kanunay nagasunod nining atong pamalandong. Unang adlaw karon, human gayud sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. O kung atong mabantayan, ato dayong nadungog nga gibasa diha sa ebanghelyo, ang pahinumdom ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an mahitungod sa mga umaabot nga mga persecutions, mga panglutos nga masinati sa iyang mga sumusunod. So then we begin to question today as to what is the connection between Christmas, the birth of Jesus, and the cross. Sabay connection sa Pasko ug sa sa Pasko ug sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus. Sabay connection sa iyang pagpakatao ngadto sa iyang pagpakamatay, paghalad sa iyang kinabuhi sa krus. Well, una sa tanan mga igsuon, kinahanglang masayra nato that if we want to enter God's kingdom, we must take up our own crosses every day and follow in His footsteps. Siya man mismo ang nagsugilon o nagsugo kanato. Kadtong buot mo sunod kanako, kinahanglang pas-ano niya ang iyang krus. O musunod ka nako. This is because there is no other way for us to be together with the Lord except that we have to follow the way of the cross. Ikinahanglan kitang muagi sa mga kasakitan. Ikinahanglan kitang makasinati sa mga kalisod sama sa nagian sa atong Ginoong Hesus. This is Jesus' expectation of His disciples if we follow Him. Mao gyud ni ang atong angay nga kanang i-anticipate na daan ba? Kinahanglan nga pas-an ta sa atong mga krus uban sa kaisog ug paglaom nga naa siya di tabiyaan sa mga higayon o panahon nga nagkalisod ta. And if we look at
the main reason why Jesus became man, sama nato, wala may lain. To save us and redeem us from sin and death. And then, by that, give us life, new life, as adopted children of God. Only ang connection why Jesus was born and why He died for us. Walay lain, mura na. Karon pong adlaw mga igsuon, sama sa kong giingon sa pasiuna, we celebrate the feast of the first Christian martyr of the church nga namatay alang kang Kristo. Si San Esteban, mga igsuon. Now, we might ask why we celebrate his feast on the day after Christmas. Ganong ato magyong gisaulog dayon ang iyang piyesta, humas Pasko. Nga puno pa man unta kaayo sa kalipay, sa kamaya, tungod sa iyang pagpakatao. Now, we have sentimental thoughts about Christmas. Nga nganong na daw gisagulan ba ni ining pagbati sa impending danger, kahadlok tungod sa mga mahitabo nato, no? Kung musunod ta sa Ginoo. Well, I think this is to remind us mga igsoon why Jesus came for us, to be with us. We see that the Christmas scene is not just something about the baby Jesus na sa Belen, mga igsoon, but the beginning of a life that would end up on the cross. Walay laing paingnan kining pagpakatao sa Ginoong Hesus, mga igsoon. O gipahinumduman ta niini karong adlaw sa piyesta ni San Esteban. The scene of the Nativity always points us to the scene where Jesus hangs in the cross. The coming of Jesus is a call of commitment para nato, or if not, a call to martyrdom. Mao gyud na ang tawag alang nato mga igsuon. And I think the feast of Saint Stephen today, a prototype martyr because of he sets up an example for every one of us on how to follow and die for Jesus. Gipahinumduman ta ni anang maong tawag for commitment, for martyrdom. That through Saint Stephen, my dear brothers and sisters, we are truly reminded that a true martyr, to be a truly martyr, it is not enough to be killed, no? Dili ra na paigo nga patyon ka because of Jesus, but that we must die as Jesus died. Si kanhi ay Pope John Paul II, mga igsuon karon Saint John Paul II na, o Saint John Paul II, ingon siya, today in the evocative framework of Christmas, we remember Saint Stephen, the first martyr. His history provides an opportunity to reflect on the deep meaning of Christmas, already illuminated by the Paschal mystery of Christ's death and resurrection. The proto-martyr's example of faithful adherence to him encourages us to witness without compromise to the gospel values, in the certainty that only in unreserved adherence to God's word and in the generous gift of self to our brothers and sisters do we reach life's fullness and authenticity. Diha lang sa ato kuno nga matud pa ni Saint John Paul II, mga igsuon, diha lang sa atong paghalad sa atong kaugalingon sa matinud-anon kaayo nga pagsunod kang Kristo sa mga bili sa ebanghelyo nga nakahimo kita og tinuod nga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong isig katawo, og diha lamang ni anang maong klase sa paghalad sa atong kaugalingong kinabuhi, mga igsuon, magkapuyo tag tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Iyan ang gisulti ni atong Angelus on December 26, 1995. The then Pope John Paul II, now Saint John Paul II. Now, following the example of the Lord Jesus, si San Esteban, mga igsuon, mihalad sa iyahang
kinabuhi ngadto sa Dios. Gani siya mismo niingon naa sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 59, Saint Stephen said, Lord Jesus, receive my spirit. Di ang nagiunsa niya paghalad hinurot ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. And he even prayed too, like Jesus did on the cross. He prayed too for forgiveness for those who killed him. Nagampo siya lang niya itong nagbato, no, umupatay kaniya. Nasa same chapter of the Acts of the Apostles, chapter 7, verse 60. Lord, do not hold this sin against them. Therefore, my dear brothers and sisters, a Christian martyr does not die consumed by hatred and crying for revenge. Instead, a Christian martyr dies with his overflowing love for Christ and for those who persecute him. Og klaro kaayo nga kinaiya mga igsuon, napuy-an gyud ni San Esteban. He perfectly imitated Jesus's kining trusting kining attitude sa Ginoo ug ang iyang pagpasaylo bisan ni adtong iyang mga kaaway. Few of us will have the opportunity to be martyred. Dili man tanan nato nga mahatagan sa oportunidad nga mahimong martir mga igsoon alang sa Katoliko nga pagtuo. But if we are faithful to Christ, we will have a different form of martyrdom, like every day sa itong kinabuhi. The daily grind and the daily demands of love and self-giving to our children, to mga ginikanan, kato sa ilang mga anak, the demands of them waking up early, providing them food, shelter, and many other things that they needed. Kasama usahay, masakripisyo ang ilang kaugalingon para nila. Bisan ka na atong gipangmuhat alang sa atong mga suod nga higala, sa atong mga kauban sa trabaho, ng kauban nato sa buhat. The little and constant acts of charity performed with a lot of love make us spill our blood and drop by drop every day, seemingly we have offered in a consuming process our life to others. For God. O kahibalo gyud ko mga igsuon that Christ notices even our little sacrifices, and from then on, He blesses us. He blesses those simple acts of love. And we need to remember, my dear brothers and sisters, the saying that goes, there is no redemption without the blood. And it is also our task, my dear brothers and sisters, to trust God and forgive our enemies like what Jesus did and what Stephen, the first martyr today, did in his lifetime. Trust God and forgive our enemies. Well, but here's the challenge. We cannot do that if we stay in our comfort zone, in the comfort of the joy brought to us by the nativity scene. Di man ta pwedeng diri lang ko, Father, ani lang, pwedeng Christmas lang ta kanunay, Father. Wala na tong kining pagpasakit o pagpangamatay sa Ginoo. No. We cannot do that. We cannot give ourselves if we stay on the comfort zones. We have to trust God, forgive our enemies, and this must be practiced daily in our lives in order for this to become our habits. So that when we are facing death, mutagbo na musugat sa Diyos, it will be easy for us to continue offering ourselves to God. Manginaot ko mga igsuon, ang inyong Pasko, puno, gihapon sa kalipay. Bisan kun adlaw-adlaw, gihagit kita, nga mo sakripisyo alang sa mga tao nga atong gihigugma, adlaw-adlaw, susamag martir. And may the inspiration of Saint Stephen help us to truly become followers
committed to the Lord, adhering to the gospel values, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Merry Christmas, dear brothers and sisters. Mga igsoon, ini na lang kukutob, ayog kalimot. So di pa ko malimot po, before ending this video, allow me to greet every one of you who is listening to this, our daily reflection of Anamunduhan ni Archbishop Martin, itong Arsobispo. Allow me to greet you and your families, my prayers and wishes, that you and your families may be celebrating this Christmas merry gayod kayo. No natingali mga kulang sa mga handa, no natingali mga kabilinggan, but I hope and still pray that the birth of Jesus our Lord may give you inspiration and hope alang sa pagpadayon sa kinabuhi. Merry Christmas kaninyong tanan nga naminaw ug nagsunod ining atong programa. Ako pod nga pasalamatan personal dinhi ining maong kasaulugan ang mga nahimong kabahin sa pagpangandam namo sa Pasko. As you can see, we have a bilen nga karaan namong gigamit ni smaller pieces ang mga characters gagmay. We in the parish tried to order a bit bigger characters sa Pasko pero wala siya moabot. So we will be using that sa sunod nga Pasko na. Pero allow me to give thanks to individuals nga nikatabang aron nga maka-purchase mi ni adtong mao nga bilen. No? Wala pa siya ma-impas gyud og bayad. Ako man gihangyo ang seller nga pwede ato lang dili lang i-full na to ang payment, mato lang ilang ilo mura ba sa tawag ana no kanang atong giutang without interest of course ato lang gihangyo. Nga dili lang nato i-full ang bayad usa. Salamat kaayo kang Tito Nick ug Mami Nympha Sitaka no sa kanunay nilang suporta ug tabang ako ni silang makauban sa Legion of Mary no tungod kay si Mami Nympha man ang regional director, regional president sa Legion of Mary no. Salamat kaayo Mami Nympha no ug sa imong pamilya. Ako pod nga pasalamat kang Ma'am Daisy Brown no. Though dili tingali siya kadungog niini tungod kay tuwa siya sa US but still thank you so much for your kaning help no. Bisan dito pa mi sa pilgrimage kanang dili mi suod gyud kayo niya mong patoy first time pa mi nagkita o nagila sa pilgrimage pero she approached me no and told me no that she would be willing to help whenever say mga posible nga mga panginahanglan and she did no. Nitabang siya nato para sa ato ang bagong bilen kaso lang wala gyud moabot no ang order but still again if not for them dili ta maka-purchase ni atong mao nga bilen. Salamat usab kaayo kang Ma'am Maria Stella Midas Caruso nga nitabang nato no sa ato ang mga lights no dinhi sa parokya. Salamat kaayo no kining naa sa bilen ug ang uban naa sa gawas no. Salamat kaayo sa mao nga paningkamot. Salamat usab kaayo sa mga suod natong higala nga kanunay adlaw-adlaw nagsuporta nining atong programa diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga pinimalay labi na diha sa Uzamis diin kusog kaayo ta no. Salamat kaayo ninyo. I hope and pray that kining Pasko magdala og tinuod ka kalipay ug kahiusahan kaninyo ug sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kaninyo tanan maayong adlaw o Merry Christmas. Ako pod nga greetings ug pasalamat sa akong mga kauban dinhi sa kumbento, labi na gid dinhi sa mga parokyano nga kanunay pod nga nagtabang nga suporta nato sa ato ang pamalandong. Salamat kay ninyo ang Ma'am Grace Hinutan kang Ma'am Grace Aranas and family sa Baluyos family, ang Tatay Abraham no sa iyang pamilya, ang Ma'am Werly Hinutan and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, kang Tidangdang Rasunable and family sa pamilya Sid Cuniege, sa pamilya Lucias no. Salamat kayo. Sa pundok sa Parish Youth Ministry uban sa ilahang leader si Ma'am Janelle Lucias, salamat kayo sa iyong pundok. Sa pundok sa mga altar servers pinanguluhan ni Marlon Pactol no uban sa ihang mga assistants no, kang Christian Andicoy tong kauban sa kumbento nga kugihan kaayo no, kang Christine Alamilio no nga mo poy ato ang in charge no sa mga ladies of the Eucharist. Salamat kaayo.
Padayon nga nagpaksteko mga itong mga kabatanunan, itong mga altar servers, so nagkadaiyang mga kapilya nga sakop nining parokya. Salamat kaayo ninyo, no? Gikan sa akong kasing-kasing, daghan gayud kay nga salamat sa inyong pagkamanghihatagon o pagkamatinabangon sa tanan natong mga paningkamot dinhi sa parokya. Ako pod nga pasalamat sa ato ang mga suod nga higala sa mga kasikbit o silingan natong mga lungsod, labi na gid sa pangdalaga, sa pamilya ni Mami Lizel o Kuya Julius Bungabong, sa pamilya ni Kuya Antonio Gati Allen Go, kang Ati Cheche Yap, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros. Salamat kaayo sa pamilya Oliveros, no? Usa sa mga gimisahan ako during the simbang gabi is kining chapel sa Upper Salimpuno nga malabyan gikan sa pangdalaga. Nya di usa ka higayon nga nakugang ko kaayo kay pag misa nako akong kasabay no sa misa ni simba si Ma'am Angging Oliveros, wala iyang bana si Sir Ryan. Niya nalipay ko tungod kay ang kapilya pud sa Upper Salimpuno ilahang gi-renovate tungod kay guba naman nagabuk. Nya ni donate si Ma'am Angging Oliveros ug ang pamilya Oliveros og 100 ka buok hollow blocks, no, para mag-continue ang construction. Na-stop man gud ang construction sa kapilya tungod sa kulang no nga pundo. Pero niya sila nya kato pa to nga adlaw nga nakasimba siya didto, nayon ni-donate siya, no. So again akong balikon, daghan kayo salamat sa pamilya ni Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros. Ang ilahang kanang tindahan sa construction supply naa sa pangdalaga at banggayod sa municipal hall, no, kanang Ryan's Construction Supply, no. Maduol kaayo nga pamilya, tinabangon kayo nga pamilya. And I beg of you to please pray for Sir Ryan Oliveros for his complete healing, no, and recovery. Tungod kay doon naman siya ay balatian sa lawas. Ug sa tanan nga nagsunod ining programa ug nagsunod kanato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug pinaagi sa TV, radyo, sa atong mga social media platforms kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Merry Christmas in advance. Happy New Year. Mga igsoon ninyo na lang kukutob, ayaw kalimot, ang pulong sa Dios ang ngayon gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab bad sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kanunay igsuon. Merry Christmas in advance. Happy New Year.